ating kwento ay tungkol kay Timothy. Siya ay nakatira sa Lystra kasama ang kanyang lolang si Lois at ang kanyang nanay na si Eunice nang makilala niya si Paul. Nung siya ay bata pa lamang, tinuruan na siya ng kanyang nanay at ng lola tungkol sa Diyos. At sinabi ng nanay niya na masarap na palaging kasama si Jesus. Alam ni Timothy na si Jesus ay tumutulong para iligtas tayo sa masamang gawain. Dahil wala pang dyaryo at TV, ang hindi niya alam, si Jesus ay buhay na nung panahon na yun. Hanggang sa dumating si Apostoles Paul sa kanilang lugar upang ipakilala si Jesus sa mga tao doon. Nais ni Timothy na matuto tungkol sa kanya. Gusto niya rin matutunan ng ibang alam pa ni Paul, tulad ng pananalangin sa mga kaibigan, paano pa makilala ang Diyos ng lubusan, at paano ipamalita ang salita ng Diyos. Hindi ba masarap matuto sa mga guro palagi? Hanggang sa gusto mo ay palaging kasama siya. At kahit walang pasok, ay gusto mo pa rin siyang kasama. Ganun nga ang ginawa ni Timothy. Palagi siyang sumusunod kay Paul para matutunan niya ang lahat patungkol sa Panginoon. Let's go. Sumama si Timothy sa bayan at sa lahat ng bayan kung saan nagpunta si Paul. Sa Jerusalem, Greece, Athens, Troas, Philippi, Thessalonica, nang makailang beses. Kayo ba, nakapaglakbay na ba kayo kasama ang iyong matalik na kaibigan? Kapag palagi kayong magkasama, marami kayong matututunan tungkol sa bawat isa. Kaya nga, si Timothy ay maraming natutunan tungkol kay Paul. Palagi nang kasama ni Paul si Timothy sa kanyang pagpipreach at paglalakbay, hanggang sila ay nakabuo ng napakaraming simbahan. Pero may pagkakataon din na kailangan si Paul lang ang maglakbay. Pero hindi nagtatapos doon, sumusulat si Paul sa kanya at nagtuturo pa rin. Sa isang sulat, sinabi ni Timothy na ang sabi ng mga tao ay napakabata pa raw niya para mag-preach. Ang sabi ni Paul, huwag mo nga hayaan ng mga tao na sabihan ka ng ganyan. Ipakita mo sa kanila kung sino talaga ang Panginoon natin. Ngunit may problema si Timothy. Minsan siya ay natatakot. Hindi siya takot sa gagamba, sa aso, sa dilim, sa ahas, at sa dentista. Natatakot siya na baka walang makinig sa kanya patungkol sa Panginoon. Pero ang sabi ni Paul, hindi ka dapat matakot dahil kasama mo ang Diyos. Kaya nga hindi dapat tayo matakot dahil palagi nating kasama ang Diyos. Marami natutunan si Timothy sa mga sulat ni Paul, tulad ng paano maging tapat at paano makipagkaibigan sa mga taong nalulungkot. Hindi mo pala kailangan magpaka-cool o magkaroon ng mga bagong bagay. Tandaan natin na ang paboritong gawain ni Timothy ay matuto tungkol sa Panginoong Hesus. And that's a part of God's story.